Ang gusaling aking kinatatayuan ngayon, dito mismo, sa pusod ng Maynila, ay may kwentong tila pampelikula. Isinulat, dinirehe at pinagyaman ng panahon. Tulad ng bawat dakilang naratibo na may simula, gitna at resolusyon. Dinanas ng Met ang pag-usbong at pamamayagpag, ang pagkawasak at pagkalugmok, at ang matagumpay na muling pagsilang bilang tanghalan ng sambayanang Pilipino. Nagsimula ang lahat noong ika-10 ng Disyembre 1931 sa bisyon ng arkitektong si Juan M. Arellano. Itinayo ang isang Art Deco masterpiece, puno ng kulay, karakter at sining, at itinalaga bilang tanghalang bayan ng mga Manilenyo, bilang katuparan ng pangarap ng ika-7 alkalde ng Maynila, si Thomas Earnshaw. Sa mga entablado nito'y naitanghal ang mga zarzuela at vaudeville, ang mga opera at konsyerto. Sa bawat pag-angat ng telon, tumatatak ang kasiningan ng mga Pilipino at nabubuo ang mga ginintuang alaala. Noong 30s and 40s, binansagan ang Met bilang Grand Dam of Manila. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig, tinanggap ng Met ang hagupit ng gyera. Nasugatan ang kanyang mga pader, ngunit nanatili itong nakatayo. Paalala na laging may liwanag sa dulo ng madilim na gabi. Matapos ang digmaan, mabilisan ang pagkukumpuni. Sapat lamang upang mabuksan, ngunit di kinayang ibalik ang dati nitong kinang. Noong 1978, muli siyang bumangon sa pangunguna ng 2 pamangkin ng orihinal na arkitekto. Isang pagtatangkang ibalik ang dangal ng Met bilang entabladong pambayan. Muling nagbigay buhay rito ang pagtatanghal sa iba't ibang anyo, teatro, konsyerto, maging telebisyon. Noong 1996, muli itong nagsara. At 25 taon itong nanatili sa dilim. Ngunit noong 2015, muling sumibol ang pag-asa nang mabili ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining ang teatro. At noong ika-10 ng Disyembre 2021, sa 90th year ng kanyang pagkakatatag, muling nagbukas ang Met bilang tahanan ng pag-asa at kasiningan. Ito ang Metropolitan Theater, ang teatro ng ating nakaraan, ang entablado ng ating kasalukuyan, at ang tanghalan ng ating kinabukasan. Met natin to, atin to. Sa gitna ng hindi natutulog na Maynila, may isang nakamamanghang gusali na mula noon magpahanggang ngayon ay nagsisilbing sentro ng sining at kulturang Pilipino. Noong 1931, binuksan sa publiko ang teatro at katangi-tangi ito dahil sa istilong pang-arkitektura nitong Art Deco. Bagamat hango sa kilusang sining na popular sa kanlurang Europa at Amerika noong panahong yon, dinisenyo ni Juan M. Arellano ang Met na may pusong Pilipino. Kitang-kita yan sa mga pader at dingding, sa sahig, sa stained glass, sa fasad, na may tropical na motif, sa mga minaret at sa mga palamuting bakal at kapiz lamps na tanda ng disenyong Pilipino.
Sa pagpasok sa grandiosang foyer, babati sa iyo ang mga estatwang Adam at Eve ni Francesco Monti, ang mga ukit ng Philippine Flora ni Isabelo Tampinco, ang orihinal na marmol na sahig at mga hagdanang tanso na humahalina sa bawat bisitang papasok sa mga pintuan ng tanghalan. Sa ikalawang palapag, matatagpuan ang Gallery of the Stars na may mga reproduksyon ng mga obrang ritual dance at history of music ni pambansang alagad ng sining Fernando Amorsolo. Sa loob naman ng teatro, nariyan ang mahalagang kisaming dinisenyo ni Vidal Tampinco. Tampok ang ating mga katutubong prutas, ang mga mangga at saging. Mula naman sa mga upuan, tanaw ang orihinal na proscenium na may mga bas relief ni Francesco Monti, mga figurang tila mga bantay ng ating makasaysayang entablado kung saan nabubuhay ang mga pagtatanghal na pumupukaw sa puso at diwa ng taong bayan. Nariyan din ang Abel Ilocong ginamit na pantabing sa mga pader ng teatro na hinabi pa sa palihan ni manlilikha ng bayan Magdalena Gamayo. Tunay nga na sa bawat sulok ng tanghalang ito ay may matatagpo ang mga hiyas at pamanang ating dapat mahalin at ipagmalaki. Ngunit sa paghagupit ng giyera, nasira ang maraming bahagi ng Met. Ilang dekada rin itong tila nakalimutan at napabayaan. Ngunit mula 2015, sa pangunguna ng NCCA, isinakatuparan ang konserbasyon at rehabilitasyon upang muling mabuhay ang puso ng Met. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpintig ng puso ng tanghalang Metropolitan. Nananatiling marilang, ngunit ngayon mas pinatatag ng mga makabagong pasilidad para sa bagong henerasyon ng manunood. Ito ang tanghalan ng ating bayan. Ang tanghalang Metropolitan. Met natin to. Atin to. Susulong muli ang Met, buhayin ang kiligin. Susulong muli ang Met, sining ang bayan, pasisiglahin. Ang Metropolitan Theater bilang National Historical Landmark at National Cultural Treasure. Hindi lang ganda ng arkitektura ang matutunghayan dito. Tunay ding makabuluhan ang bawat produksyon at programang nabubuo at nailuluwal sa makasaysayang tanghalang ito. Sa ilalim ng National Commission for Culture of the Arts, ang entablado ng Met ay patuloy na nagliliwanag at naghahatid ng aliw at sigla sa mga manonood. Sa pamamagitan ito ng world-class artistic programs, tampok ang mga traditional na genre: vaudeville, komedya, sarsuela, kundiman, tertulia, opera, hanggang contemporary, sayaw, ballet, mga musikal at napakarami pang iba. Handog din ng Met ang kanilang venue grant program, kung saan ang mga performing arts groups ay maaaring magamit ang pasilidad ng Met ng libre, lalo na sa mga proyektong nagpapalaganap ng sining at kultura ng bansa. Para sa mga mahilig sa pelikula, nariyan ang programang Mga Hiyas ng Sineng, Philippines, na handog ng Met kasama ang Film Development Council of the Philippines, Philippine Film Archives, mga film producers at enthusiasts ng bansa, digitally restored classics, contemporary at short films, ang mapapanood sa libreng pagpapalabas na ito na ginaganap tuwing ika-3 linggo ng buwan. Sa pakikipagtulungan din ng Met sa Local Historical Committees Network at National Historical Commission of the Philippines, ay isinasagawa ang flagship program na pinamagatang Kasaysayan sa Met. Layunin nitong palakasin at patatagin ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng kasalukuyang henerasyon. Huwag rin nating kalimutan ang mga libreng public tours na handog ng Met, na nariyan upang mas palalimin ang pagpapahalaga ng mga tao sa tanghalan at maipakita ang kahalagahan nito sa pambansang kasaysayan, kalinangan at sining. Ito ang Met,
isang buhay na laboratorio at bantayog ng kulturang Pilipino, kung saan nagtatagpo ang sining ng kahapon at ang mga obra ngayon, at maaari ang mga obra ng darating na panahon. Hindi lamang po ito pamanang gusali, hindi lamang po ito selfish spot. Ang tanghalang ito ay ang kwento ng ating pinakamamahal na bayan. Dahil met natin to, atin to.